Glyce's POV. Sinadya ko na maagang gumising para makauwi pa ako sa bahay at makapaghanda. Paglabas ko ng kwarto ay nadatnan ko si Karen na nagluluto. Nakita ko rin ang kumot at unan sa sopa nila. Sorry ha, kung sa sopa ka pa natulog dahil lang sa akin. Saad ko. Okay lang, ano ka ba? Umupo ka na dyan para makakain ka na. Nilapag niya sa mesang isang tasang kape. Naglagay rin siya ng plato, kutsara at tinidor. Umupo ako sa dining area at tiningnan siya habang nagluluto. Sabay kami na kumain at ako na rin na naghugas ng pinagkainan namin. Nasa Iloilo kasing buong pamilya ni Karen, kaya nag-iisa lang siya sa kondo niya. Umuuwi rin naman siya sa kanila kapag wala siyang trabaho. Nagpasalamat na rin ako sa kanya at nag-sorry rin sa abalang ginawa ko kagabi. Nag-drive na ulit ako pa uwi at iniwan na siya sa kondo niya. Nung nakadating na ako sa bahay ay hindi ko na naabutan si Adrian. Sabi kasi ni Yaya Celia ay maaga pa siyang pumasok sa trabaho. Naligo na rin ako at nagbihis. Ngayon kasi ang pagpe-present namin sa harap ng mga magulang niya. Hindi rin naman ako nagtagal sa bahay at pumunta na rin ako sa kumpanya ni na Adrian. Pumasok na ako sa elevator at pinindot ang button para sumara. Wait! Pinindot ko ang button para ma-hold ang elevator at hinintay na makapasok ang tumatakbong babae. Thank you! Hinihingal na saad niya. Excuse me, pwedeng magtanong? Wika niya. Maganda siyang babae na may katangkaran at parang nalalapit lang sa edad ko. Sure, miss? Mukhang bago pa lang siya dito kasi ngayon ko lang siya nakita. Pero may part sa akin na parang pamilyar siya. Saang floor ang office ni Adrian de la Cruz? Mahinhin na wika niya. This floor, miss. Pinindot ko ang button kung saan ang office ni Adrian. Thank you, miss, ha? Sasabihin ko sana na hindi na ako miss. Pero nakarating na ako sa floor na bababaan ko. Nagpaalam na rin ako sa kanya at lumabas na ng elevator. Pagdating ko sa conference room ay agad kong nakita si Rose na busy sa pag-aayos ng pagpwestuhan ng mga magulang ni Adrian mamaya. Sinabi sa akin ni Karen na sa kondo niya daw ikaw natulog kagabi. Nag-away ba kayo ni Sir Adrian? Mahinang tanong niya. Misunderstanding lang naman. Ikukwento ko rin sa inyo ni Karen kapag may oras ako. For now, okay na bang lahat? May kailangan pa bang ayusin? Wala na. Hihintayin na lang natin na dumating yung mga magulang ni Sir Adrian. Hinayaan ko na siya sa ginagawa niya at sinek ko na lang ulit ang buong paligid baka sakaling may nakakalat pa. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at dumating na si Adrian pati ang mga magulang niya. May babae rin silang kasama na busy sa pag-uusap nila ni Adrian habang naglalakad. Glyza, iha! Wika ni Mrs. De La Cruz at lumapit sa akin. Hello po. Yumakap siya sa akin at humalik sa pisngi ko. Nag-hi din ako sa daddy ni Adrian. Look at you look tired, iha. Salamat sa effort mo para sa kumpanya. Nakangiting saad niya. Naku po, walang anuman. I will, or should I say, we will do our best to save the company. By the way, she is Jane Marquez, kaibigan ni Adrian. Pakilala niya sa babaeng kasama nila. You look familiar. Wika niya at tiningnan ako ng mabuti. Alright! You are the girl earlier. Hi, I'm Jane Marquez. Nakangiting saad niya. I'm Glyza de la Cruz. Nice to meet you, I said. Really? You are his wife? Lumapit siya sa akin at inakbayan ako. This feels like we are sister-in-law. Parang kinikilig pa na wika niya. Ladies, mamaya na kayo mag-bonding. Let's start now. Ani ni Mr. de la Cruz na nakangiti. Umupo na silang lahat at lumapit naman ako kay Rose. Siya kasi ang magpe-present sa kanila at ako naman ang bahala sa slides na ipapakita sa screen. Tumingin ako sa gawin ni Adrian. Magkatabi sila ngayon ni Jane at sa kanan niya naman ang mommy niya. Ma'am Glyza? Napalingon ako nang tawagin ako ni Rose. Sa sobrang distracted ko ay kanina pa pala ako tinatawag ni Rose. Oh, sorry. Everyone. I said that inumpisahan na ang presentation. Nakapag-intro na siya at nasa part na siya na pagpapakita ng mga ilalagay as labels ng products. Sa ngayon mukhang nagustuhan naman nilang pag-present namin. Smooth lang din ang flow ng presentation. Mas lalo ding gumanda dahil sa paraan ng pagsalita ni Rose. Grabe, ang ganda niya magsalita. Natatandaan ko pa noon na sobrang napabilib sa kanya mga panels namin kapag nagde-defense kami ng thesis namin. She is really good at public speaking. Ako naman ay sobrang nahihiya at ninenervyos kapag nagsasalita sa madaming tao. So ayun nga, matagumpay ang presentation namin. Okay daw sa kanilang mga design and ready na para ilagay sa mga products.
May kakaunti rin na kailangang ibahin, pero overall okay na. Ang next na poproblemahin ay ang presentation sa harap ng mga taga-legends. Umalis na ang iba pero nanatili pa kami sa conference room. Nailang lang ako kasi magkaharap kami ngayon ni Adrian. Grabe, ang galing mo naman, Miss Castro. Saad ni Jane at nag-thumbs up pa kay Rose. Thank you, Miss Jane. Nahihiya pang sabi ni Rose. Alam mo, we should celebrate this. May wine ako sa bahay na galing pa sa Spain. Game ba kayo? Yaya pa niya. Napabaling ang atensyon ko sa phone ko kasi may tumawag. Nag-excuse muna ako sa kanila at lumabas ng room. Hello? Am I speaking to Glyza de la Cruz? Wika ng boses ng babae. Yes, who is this? Hello ma'am, I'm Grace Park. Someone told me that you're selling your car? Yes, that's right. I would like to buy it. Can we meet to give me a few details about the car? Okay miss, I will send you the address. I'll text you later. Thank you. Nagpasalamat din siya sa akin at binaba ng tawag. Bumalik ulit ako sa loob. Oh, ayan na siya. Game ka ba mamaya? Diretsang saad ni Jane sa akin. Lahat sila'y napatingin sa akin except for Adrian. Sasama kaming lahat, including Mr. Valdez and Lucas. Wika ni Rose. I'm sorry guys, pero may importanteng lakad ako mamaya eh. I have to meet someone. Someone daw oh. Ani Lucas at tumingin-tingin pa kay Adrian. Sorry Lucas, pero wala nang pakiyan sa akin. Sayang naman, but next time ha, hindi ka na namin pakakawalan. Sa totoo lang nagulat ako sa kinikilos ni Jane. Kung titingnan kasi para siyang elegante at mahinhintingnan, pero kabaliktaran pala. Yeah, next time. I smiled at her. Nagpaalam na ako sa kanila na mauuna na ako. Sinabi rin pala nila sa akin na sa bahay pala namin ni Adrian magpa-party sila. I don't know if that is a good thing or not. Tinext ko si Miss Grace na sa cafe kami na palagi namin pinupuntahan ni na Karen. Habang naghihintay ay napatingin ako sa labas. Dahil sa malapit lang dito ang hospital na pinagtatrabahuhan ko noon. Bigla ko tuloy na miss ang trabaho ko. Kahit napupuyat at napapagod ako parati, mahal na mahal ko pa rin ang trabaho ko. Kumusta na kaya ang mga pasyente ko? May nakadischarge na ba sa kanila? Wika ng bahagi ng isip ko. Ma'am, napalingon ako nang may tumawag sa akin. Ina-expect ko na si Miss Grace ang makikita ko, pero isang pamilyar na lalaki ang kaharap ko ngayon. Andrew? What are you doing here? Saad ko. Ngumiti siya sa akin at umupo. I'm here to buy your car. Pero may nauna nang bumili eh. Siya nga yung hinihintay ko ngayon. Grace Park? She is my secretary. Bakit mo naman ginamit ang pangalan niya? Baka malaman kasi ni Daddy. Baka magkagulo na naman. Hindi ko maintindihan. Bakit naman niya bibili ng sasakyan ko? Pwede naman siyang bumili ng bago. Bakit mo naman bibili ng sasakyan ko? Hindi ka ba natuwa na ako ang bibili? At least kapag naisip mo na bawiin ay andito lang sa akin. Napangiti naman ako. Ano to, sangla? I giggled. You laughed, finally. Napatingin ako sa kanya. Kasi kanina ko pa napapansin na may bumabagabag sa'yo. Masyado na bang mahirap? Kinakaya naman. I smiled. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Tanging ingay lang ng mga tao sa cafe ang naririnig ko. Glyza? Nakita ko si Randy na may hawak na kape. Oh, anong ginagawa mo dito? Bumili ako ng kape. Nakakagulat naman siguro kung martilyong mabibili ko dito. Ayan na naman siya. Napatingin siya kay Andrew. He is Andrew. I know him, Glyza. I'm just confused kung bakit kayo magkasama. Wika niya habang nakatingin pa rin kay Andrew. He's here to buy. I'm also here to buy a coffee. Then I saw her. May pinag-usapan lang kami. You don't need to worry. Bakit ba hindi nila ako pinapatapos sa pagsasalita? Mabuti naman kung ganon. Aalis na pala ako. By the way, pupunta pala ako sa company na Adrian. Hindi ka ba sasabay sa akin? Wika pa ni Randy. Susunod na lang ako mamaya. Ingat sa pagmamaneho. Nasa bahay pala si Adrian. Doon mo na lang siya puntahan. Nagpaalam na siya sa amin at lumabas na ng cafe. So, where are we? Tumingin siya sa akin na parang nag-iisip. Gagamitin ko pa rin ang pangalan ni Grace para maipasok ang pera sa account mo. Huwag sa account ko. Hawak kasi ni Daddy ang card ko ngayon. Kay Adrian na lang. Tsaka pumayag bang sekretary mo na gamitin ang pangalan niya? Of course, I asked her.
Wala naman daw problema sa kanya. Mabuti nang sigurado. Baka makasuhan kami nito. Binigay ko sa kanya ang susi ng sasakyan. Nauna akong umalis sa kanya at nag-abang ng taxi. Adrian's POV. It's been 2 hours since nakadating kami sa bahay. Agad na inihanda ni Jane ang wine niya at tinulungan niya pa si Yaya Celia sa paghanda ng mga pagkain. Lahat kami nasa dining area at sabay-sabay na nagiinuman at kumakain. Sir, may bisita po kayo, wika ni Yaya Celia at may sumunod sa kanya na lalaki. Hi, mukhang nagkakasayahan ata kayo ah. Saad na? Lumapit siya sa amin at napatingin kay Jane. Randy! Excited na wika niya. It's good to see you again, Jane. Ano ginagawa mo dito? Wika niya at yumakap kay Jane. Agad namang humiwalay sila dahil napaubos si Karen. She is also here nga pala. Nagpaalam kasi si Rose kanina na gusto niyang isama si Karen. Siyempre, to support their company. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pupunta sana ako sa De La Cruz Company para puntahan si Adrian. Sinabi sa akin ni Glyza na andito daw kayo sa bahay nila. Nakita mo si Glyza? Asan siya ngayon? Tanong ni Rose. Nasa cafe na palagi niya tinatambayan. Kasama niya si Andrew. Andrew? Bakit naman sila magkasama? Siya ba ang tinutukoy niya na someone? Pinaupo namin si Randy at humingi rin kami kay Yaya Celia ng plato niya. Marami silang pinag-usapan. Sobrang dami, hindi ko na alam kung ano-anong mga yon. Medyo nahihilo na ako kaya nagpaalam muna ako sa kanila na magpapahangin muna ako sa labas. Hapon na rin, kaya hindi na masyadong mainit. Bumukas ang gate at pumasok ang isang taxi. Pumarada siya sa harap ko at bumukas ang pinto. Salamat po kuya, ingat po kayo sa biyahe. Wika ni Glyza nang nakalabas at isinara ang pinto. Pinanood niya munang makalabas ang taxi at naglakad papasok. Saan ka pumunta? Asan ang sasakyan mo? Tanong ko. Nakipagkita ako sa bumili ng sasakyan. Sa account mo pala ipapasok ang pera kaya i-check mo na lang. Si Andrew ba ang bumili? Kinuha niya ang bag niya at humarap siya sa akin. How did you know? Randy told us. Nasa loob siya ngayon. Ganun ba? Naglakad siya ulit papasok at sumunod naman ako sa likod niya. Buti naman at nakaabot ka pa, lasing na itong mga kasama ko. Nakangiting ani ni Jane. Umakyat muna siya para magbihis at bumaba na rin para makisalo sa amin. Huwag kayong magpaparami sa alak, marami pa tayong kailangan gawin sa trabaho. Ani niya. Hay nako, wag muna tayong mag-isip sa trabaho ngayon. Nagtipon-tipon tayo dito bilang magkakaibigan. Wika ni Rose sabay kain ng curls sa mesa. Napasarap ang pag-uusap nila na hindi na malayo na malalim na ang gabi. Nakikipag-debate sila kay Yaya Celia na gusto nilang umuwi. Pero ang pinaglalaban ni Yaya Celia ay dito na sila matulog kasi delikado na sa labas. Lalo na't nakainom sila. Siyempre si Yaya ang nanalo. Kahit kami ni Glyza tiklop kami kapag si Yaya nang nagsalita. Sa kwarto ni Glyza matutulog sina Jane, Karen at Rose. Samantalang ang mga natitirang lalaki naman ay sa kwarto ko. Hindi naman madali na magkaayos agad. Siguro ayaw rin naman ni Glyza na pag-usapan yun ngayon. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang sinabi mo sa amin kanina? Para rin naman sa kanyang ginagawa mo. Sabi ni Lucas. Adrian, alam mo rin ba ang side ni Glyza? Dapat naiintindihan mo rin ang pinupunto niya. Sinuway niya ang daddy niya para makasama ka lang. Tingnan mo, kahit pinasuspend siya at kinuha ang card niya, ay baliwala pa rin sa kanya. It means mas importante ka sa kanya. Napaisip ako sa sinabi ni Randy. Sir, ayaw mo naman siguro na bumalik ulit kayo sa dati na hindi kayo nagpapansinan. Kung talagang mahal mo si ma'am, dapat ipaglaban mo rin siya, kagaya ng pinaglaban ka niya sa daddy niya. Glyza's POV. So, ganun na lang yun? Maghihiwalay kayo pagkatapos ng mga nangyari? Wika ni Karen. Andito sila ngayon sa kwarto ko para matulog. Hindi naman sa maghihiwalay. Parang ganun na rin yun. Sabi mo, uuwi ka sa bahay niyo. It means na pumayag ka sa daddy mo na makipaghiwalay kay Adrian at makasal kay Andrew. Sabi ni Rose. Alam mo rin bang side ni Adrian? Wika ni Jane at bumangon sa pagkakahiga sa kama ko. For sure, pinapaintindi rin ng mga boys kay Adrian ang side mo. Kaya susubukan na rin namin ipaintindi sa'yo. Baka ginawa at sinabi lang ni Adrian yun kasi ayaw kanyang mapahamak ka.
What do you mean? Sabi mo nga na nagkita sila ng daddy mo. Baka may sinabi sa kanyang daddy mo na makakasama sa'yo. Sinabi niya rin na itatakwil ka niya kapag sumama ka kay Adrian, tama? Baka yun ang pinupunto ni Adrian. Hindi niyo rin malalaman ang nararamdaman at iniisip niyong dalawa kung hindi kayo mag-uusap. Sa relasyon, kailangan niyo ring intindihin at pakinggan ng isa't isa. Saad ni Rose. Gusto ko rin naman siyang makausap, pero natatakot ako na baka ayaw niya. Pagkagising ko'y humarap muna agad ako sa salamin. Nagtali rin ako ng buhok at naghilamos. Tulog pang mga kasama ko, ganitong oras talaga ako nagigising, kaya parang nasanay na rin ang katawan ko. Nagdahan-dahan ako sa paglabas para hindi sila magising. Gaya ng inaasahan ko ay gising na si Yaya Celia at naghahanda na ng breakfast namin. Bumati ako sa kanya ng good morning at ganun din siya sa akin. Binigay niya sa akin ang paborito kong kape at umupo ako sa sofa namin. Dahil sa board ako ay pinaandar kong TV. Saktong sa balita ito bumukas. Ilang araw mula nang kumalat ang issue tungkol sa De La Cruz Group of Company. Wala pa rin silang nilalabas na official statement. Pero marami nagsasabi na napapadalas pa rin ang pagpunta ng asawa ni Adrian De La Cruz na si Glyza Rivera sa nasabing company. Hindi pa rin pala nawawala sa balita ang mga De La Cruz. May usap-usapan din ang pagkakahiwalay umano ng dalawa. Ayon sa kampo ng mga Suarez ay pinaghahandaan nila ang pagpapakasal ng kanilang anak na si Andrew Suarez sa nag-iisang anak ng mga Rivera na si Glyza De La Cruz. Ayaw talagang tumigil nila. Talagang pinapaabot pa nila sa media. Ani ko sa aking sarili. Good morning. Napalingon ako nang nakita ko si Adrian na may hawak-hawak ding isang tasa ng kape. What do we do now? Mukhang ayaw talagang paawat ni na daddy. Dahil sa inis ko, nilipat ko sa ibang channel ng TV. Napunta ito sa cartoons. Just chill. Magiging maayos din ang lahat. Pagtapos ko sa sinasabi niya, just keep on fighting. Magiging worth it rin sa huli. Hindi ko siya maintindihan. Noon lang parang sinasabi niya sa akin na sumuko na lang at bumalik sa family ko. Tapos ngayon, sinasabi niya sa akin na lumaban ako. Now I gotta figure out how to do it right. Saktong pagkagising ng lahat at luto ng breakfast, sama-sama kaming kumain. As expected ay naging maingay ulit ang hapagkainan. Hindi rin naman sila nagtagal kasi kailangan pa nilang maghanda para sa trabaho mamaya. May mga aayusin pa kasi bago ang presentation sa mga taga-legends. Si Jane naman at Randy ay nagsiuwian na rin sa mga bahay nila. Dahil sa wala na akong sasakyan ay sabay ulit kami ni Adrian pumunta sa company. Nilagay ko sa backseat ang mga gamit ko at umupo sa passenger seat. Habang nagbabiyahe ay nakatingin lang ako sa labas. Mabuti na rin na hindi pinaandar ni Adrian ang aircon at pinuksan na lamang ang bintana. Kaya nakalanghap ako ng sariwang hangin. Natigil kami kasi naipit kami sa daloy ng trapiko. Agad na nagsilapitan ng mga batang nagtitinda ng mga sampagita. Nagsisikatok sila sa mga bintana ng mga sasakyan at binebenta ang mga bulaklak na hawak nila. Bumili rin pala kami para ilagay sa mga altar sa bahay. Tay! Tulong! Mabilis na nagsikumpulan ng mga tao sa isang gilid ng kalsada. Dahil sa narinig ko na may humihingi ng tulong ay lumabas ako sa sasakyan at lumapit sa nagkukumpulan ng mga tao. Ano po ang nangyari? Saad ko, nang makarating na ako sa gitna ng may nakita kong lalaki na sa tingin ko ay nasa 50s na, nakahandusay sa sahig. Kanina po habang naglalakad kami, nagrereklamo na si tatay na sumasakit ang puso niya. Tapos, bigla na lang po siyang natumba. Kinakabahan na saad ng babae. Inayos ko siya ng higa at inilapit ko ang daliri ko sa ilong niya. Pero sobrang hina ng breathing niya. Wala din akong nakikita at nararamdaman na pag-response ng chest niya. Sir, naririnig mo po ba ako? Niyubyug ko siya pero wala talaga. Unconscious siya. Agad akong pumesto at nagsimulang mag-CPR. Glyza, wika ni Adrian. Nakararating lang. Tumawag ka ng ambulansya. Kinuha niyang phone sa bulsa niya at nag-dial ng number. Habang ako'y patuloy pa rin sa pag-CPR. Ilang ulit na ako pero wala pa rin nangyayari. Ilang sandali pa'y dumating ng responder. Nilipat nila lalaki sa stretcher at pinagpatuloy ang CPR hanggang sa makasakay sa ambulansya. Rinig ko na nagsipalakpakan ng mga tao. Nagpasalamat din sa akin ng babae at sumakay na rin sa ambulansya. Wow, ang galing ah. Nakangiting saad ni Adrian. Hindi pa rin dapat makampante kasi hindi pa sure ang kaligtasan niya. Sa mga doktor na hahawak sa kanya nakasalalay ang buhay niya.
Sumakay na ulit kami sa sasakyan at nag-drive na si Adrian ulit. Dahil sa pangyayari at sa traffic ay mahigit 1 oras bago kami nakarating sa company. Dumiretso sa office ni si Adrian, habang ako naman ay sa office ni na Rose. Wala dito ngayon si Mr. Valdez, kasi siya ang tumutulong ngayon kay Adrian. Adrian's POV. Habang busy ang lahat ay pasimpleng lumabas ako ng kumpanya. Nag-request kasi si Andrew na makipagkita sa akin. Hindi ko na rin isinama si Mr. Valdez kasi ang daming ginagawa sa office. Lalo na't 2 araw na lang bago ang pagpe-present namin sa The Legends. Sinabi ko sa kanya na sa walang tao kami magkita. Baka kasi mas lalong magkagulo pa kung makita kami na magkasama. Pagdating ko sa tagpuan namin, ay nakita ko na agad na umiinom siya ng beer sa can. "Oh, you're here. Do you want some?" Alok niya. "No, thank you. Babalik pa kasi ako sa company. Why did you want to see me?" "I want you to expose my father. Sabihin mo sa lahat ng mga ginagawa niya." Naririnig niya ba ang sinasabi niya? He wants me to expose his father? What do you mean? I tried to stop him, pero hindi talaga siya nakikinig. Ayokong gumawa pa ng masama ang daddy ko, para lang sa kayamanan. Kayo bang nagpapadala ng mga threats sa akin at sa pamilya ko? Hindi lang threats. Pinasusundan ka rin ni daddy minsan. So kayong tinatawag niyang threats. Nadakip mo na pala siya. Mukhang alam niyang tinutukoy ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Tinapos niyo ba siya? Ang alam ni daddy, wala na siya. Pero pinalaya ko siya at sinigurado na hindi na siya makikita ni daddy. Anong plano mo ngayon? Kailangan nating mapigilan ang pagsama ng company na naglaysa sa amin. Kinagamit lang ni daddy ang mga Rivera upang mas lumakas pa. Sa huli papabagsakin niya din ito kagaya ng ginagawa niya sa inyo ngayon. Subukan mo kausapin si Mr. Rivera. Hindi siya makikinig sa akin. Subukan mo lang. Para ito sa inyo, lalo na kay Glyza. Bumuntong hininga ko at kinuhang inalok niya na beer kanina. Hindi naman masama kung isa lang naman ang iinumin ko. I said. Tumabi ako sa kanya at pareho na kami ngayon na nakasandal sa sasakyan niya habang nakatingin sa paligid. Before I forgot, ayusin niyo na ang away niyong dalawa. Pare, dapat sa mga oras na to, nagtutulungan kayo. Para kayong mga bata. Napatawa ko sa sinabi ni Andrew. Well, tama naman siya. Bukas ng presentation namin sa The Legends. Ito na rin ang huling kakapitan namin para maisalba ang kumpanya. Dahil sa malaking event na mangyayari bukas ay sobrang naghahanda na kami. Kakaunti man kaming naiwan ay pinilit pa rin namin na maitawid ang lahat ng ito. Lubos talaga akong nagpasalamat sa lahat ng mga hindi umalis at sinamahan pa rin kami sa labang ito. Habang busy sa lunchtime ang lahat ay tahimik akong umalis ng company. Hindi na rin ako nagsabi kay Mr. Valdez at tinayaan na lang siya na sumama muna kay Glyza. Pupunta ako ngayon sa bahay ng mga Rivera. Susubukan ko ulit na kausapin ang daddy ni Glyza. I already called him earlier at sinabi ko na kung pwede kami mag-usap. Nang nakarating na ako ay agad akong sinalubong ni Mr. Chua, ang sekretary ni Mr. Rivera. Kahit alam ko naman ang daan papunta sa office niya ay sinamahan pa rin ako ni Mr. Chua. Pinapasok niya na ako at nagpaiwan sa labas. You're here! Again! Wika niya. Tinanggal niya ang eyeglasses niya at tumayo. Hello, Mr. Rivera. Salamat at pumayag ka pong makipag-usap sa akin. Umupo siya sa sopa at pinaupo din ako. Ano ang gusto mong pag-usapan natin? Umayos ako ng upo nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mami ni Glyza. Sinara niya ulit ang pinto at tumabi sa asawa. Sir, bigyan niyo po ng isa pang chance si Glyza. Hindi niya po sinasadyang sinabi niya noon. Bakit ikaw nagsasabi sa akin yan? Honestly po, pumunta ako dito noon para makiusap na patawarin niyo si Glyza at isama sa inyo para hindi na siya madamay pa sa amin. Alam mo naman siguro na ayaw makinig sa akin ni Glyza. Hindi siya nakinig sa inyo at mas pinili na sumama sa akin. Pero sir at ma'am, mahal po kayo ng anak niyo. Simula noon po ay palagi na siyang sumusunod sa lahat ng gusto niyo. Sana po sa pagkakataon na ito ay pakinggan at pagkatiwalaan niyo po siya. Para rin naman sa kanya sa ikabubuti niyang lahat ng ito. Alam po ni Glyza ang ginagawa niya at ang mga desisyon na ginagawa niya. Tumayo ako at diretsong tumingin kay Mr. Rivera. Mahal ko po si Glyza.
Huwag po kayong mag-alala, ako ang bahala sa kanya. Pero sana subukan niyo pong magkaayos kayo. Mabilis akong naglakad papalapit sa pinto at lumabas na ng office niya. Para kay Adrian at handa niyang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Mawala man sa kanya ang lahat, wag lang si Glyza, ang asawa niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.